So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, i-game test natin itong isang napakalupit na budget smartphone ni Infinix, ang Infinix Hot 40i. Maganda kaya to for gaming? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. Bago tayo mag-start, ito pala yung quick specifications si Infinix Hot 40i. Sa OS, out of the box, saka Android 13 siya with XOS 13. Sa chipset, meron siya Unisoc Tiger T606. Meron tayo octa-core CPU na merong clock speed na up to 1.6 GHz. And sa GPU, naka-Mali G57 siya. Meron siyang 8GB of RAM. And itong variant na to is a 128GB of internal storage. At pagdating sa battery, meron tayong 5,000 mAh non-removable battery na support niyang 18W fast charging. So, 6 na games ang ating ititest: COD, Genshin, NBA 2K20, ML, Asphalt 9, at Firelight 84. So, first na lalaruin natin is ML at ito ang ating setting. So, HD mode naka-on, refresh rate super, graphics natin, try natin i-set sa ultra, naka-on ng outline na shadow, at naka-full download na ang resources dito. So pagdating sa Mobile Legends, nakakagulat na sa ganitong presyo, 'di ba? Ay playable ang ML at available pa sa mataas na settings. So 'yun, nakakaya niya sa ultra graphics mga ka-J-Vlog ang ML. At yan talaga ang makikita natin performance ng Mali G57 na GPU, kumbaga. So 'yun, sa ganitong murang halaga ay maganda po performance sa ML, panigurado pong may enjoy nyo maglaro ng Mobile Legends dito sa smartphone na to. So, very affordable lang ha. All goods pa pang ML. So, next naman is Firelight 84. Ngayon, tingnan natin yung settings niya. So, pinakamataas na graphics is balance. So, good news, frame rate extreme at resolution high. So, ito yung set nating settings. So pagdating sa Firelight 84, kung makikita nyo na playable din siya sa sinet natin yung settings. So nakakatuwa, sa extreme frame rate ay okay naman din siya. Pero pinamataas nga na settings when it comes sa graphics is balance. So mas okay naman. So okay naman din yung balance for me, lalo na sa ganitong presyo sa presyo niya ang pinag-uusapan natin. Okay na yung ganito, yung pinakamataas na kaya niya. Basta nakakalaro tayo na mabuti na parang ganito, di ba? So movement, smooth naman siya. Meron tayong mga slight frame drops from time to time, pero hindi naman siya ganun ka big deal to be honest when it comes sa Firelight 84 sa Infinix Hot 40i. So yon, makakalaro rin kayo dito ng Firelight 84 sa smartphone na to. All good siya. So next naman is COD Battle Royale. Ngayon, ito ang isa-set nating settings. So graphics medium at ang frame rate natin nasa high. So kung makikita nyo pagdating sa COD Battle Royale, ay maganda rin ang performance surprisingly dito sa Infinix Hot 40i. Grabe. Ayan So movement, all okay na okay.
So, ganyan kalupit ang merong G57 na chipset sa budget segment. Nakakatuwa na ngayong 2024 and 2023, yan, nakakapag-offer na ng ganitong smartphone na pwede pang gaming. Kasi to be honest, yung mga smartphones before, sa ganitong presyo, hirap na hirap sa gaming. Pero ngayon, tingnan nyo naman, COD ay playable naman dito sa Infinix Hot 40i. So, next naman is multiplayer. Same settings din. So, pagdating sa COD multiplayer, ayan, makikita nyo maganda performance din ni Infinix Hot 40i. Meron mga few frame drops ay na-experience paminsan-minsan habang naglalaro ng multiplayer, pero after nun ay all goods din naman yung performance niya. So, yon, pagdating sa multiplayer, maganda rin panglaro itong Infinix Hot 40i. So yan, pagdating sa Asphalt 9, okay din. Maganda rin ang performance sa Infinix Hot 40i. May slight frame drops, pero hindi naman siya ganun ka-big deal din while playing dito sa smartphone na to. So solid, nakagulat, pati Asphalt 9 ay kayang-kaya ng Infinix Hot 40i. So next naman is NBA 2K20 at sinet natin sa high settings. So pagdating sa NBA 2K20, yan, smooth talaga performance yan ni Infinix Hot 40i. Wala tayong na-experience sa any slow movement sa mga players sa high settings to, 'di ba? Ganda ng movement to. So pagdating sa 2K20, paniguradong makakalaro rin kayo na mabuti dito sa Infinix Hot 40i. Playable na playable siya. So next naman is Genshin Impact. So try muna natin siyang iset sa pinakamataas na settings. Tingnan natin kung gaano niya ma-handle yan. So, graphics high, 60 FPS, at i-off natin, i-on natin, i-low lang natin yung motion blur. So, naka-on yung motion blur. So, yan, mas gumanda nga yung graphics nung sinet natin sa high. Tingnan nyo naman siya sa motion blur. Slow movement siya, mga ka-J-Vlog. Pero, nakakagalaw naman. Compare sa mga smartphones na iba, nakapresyo niya na hindi Unisoc chipset ang nakalagay, talagang nahihirapan. G57 kasi GPU nito, kaya medyo okay naman performance niya, no? Di ba? Kakagulat, naka-on motion blur niya, na. So try natin i-off, pero naka-high settings pa din. Try natin i-off. Off lang natin yung motion blur. Okay. So, ayan. Medyo gumanda yung rotation niya kasi in-off nga natin yung motion blur. Wow, in fairness playable siya sa high settings. Gulat din ako nagiging warm lang naman ng konti yung smartphone, pero hindi naman yung sobrang nag-overheat. So yun, playable siya sa high settings, mga ka-J-Vlog. Nakakagulat naman dito sa Genshin Impact. May mga frame drops ay na-experience from time to time. Lalo na to, expect nyo pag uminit na talaga siya. Doon natin may experience yung mga malalang frame drop. Pero as of now, nakakaya niya naman kahit papaano yung high settings. Pero hindi siya smooth, playable lang siya. So ngayon, try natin iset sa pinaka-mababang settings ng Genshin. Ito ang Infinix Hot 40. So graphics lowest.
30 FPS at naka-off yung motion blur, so smooth na yung ano niya. Ang tawag doon. So smooth na yung nakalagay sa ano niya, performance load. So medyo naging pixelated dahil nabawasan yung graphics, pero yun, medyo okay nga yung ano, performance niya. Medyo kumaan, kumbaga yung pakiramdam ng smartphone. Nung sinet natin sa low settings, nakakagalaw tayo ng mas okay, mas mabilis compare nung nasa high settings. Pero yun nga, tulad na sinabi ko sa inyo, nakakatuwa naman doon at ang importante, playable siya sa high settings. Hindi yung, compare kasi sa mga na-try ko before na ganitong presyo, pag sinet na natin sa high settings, talagang ano yan super duper slow movement. Dito nakakagalaw pa tayo. So yun, kung maglalaro kayo ng Genshin ng matagal dito, I suggest set nyo na lang siya sa mas mababang settings o sa pinakamababang settings para sa mas okay na performance. So nakakatuwa na playable po ang Genshin Impact dito sa Infinix Hot 40i. So yun mga ka-J-Vlog, nakita nyo na yung gaming performance si Infinix Hot 40i. So nakakatuwa, diba, sa ganitong presyo na 4,000 plus and yung pinakamahal is 5,000 plus, ay nakakalaro kayo ng maganda dito sa smartphone na to. So, ito yung sinasabi ko sa mga Unisoc chipset dahil yung GPU nga nila is Mali G57. So, pagdating kasi sa gaming mga ka-J-Vlog, ang titingnan nyo rin is yung GPU, wag lang yung chipset. So, kung yung GPU niya yung chipset niya ay tinernohan ng magandang GPU, ayan, panigurado makakalaro kayo na mabuti dyan. So, kahit na ano yung clock speed niya mababa yung clock speed niya, 1.6 GHz, pero tingnan nyo naman yung GPU niya, kaya ganito siya ka-snappy when it comes sa gaming. So, maraming version din ng G57, kaya yung MC2, yung Mali G57 MC2 yung pinaka na-test natin yan parate. Kung makikita nyo naman kanina, nung naglaro tayo ng ML, smooth siya at available pa siya sa mataas na settings sa ML. So, optimize na itong chipset na to when it comes sa ML. Sa COD, ang pinakamataas lang talaga ma-offer niya is medium graphics, pero high frame rate po. So, sa ganyan settings sa COD, okay din ang performance niya, nakalaro rin tayo na mabuti. Kahit na meron tayong kalaban ay hindi po tayo nahihirapan mag-aim. Yung movement niya ay smooth din naman so far. At ang malupit dito, playable din ng Genshin, pero pinakamagandang i-remind lang sa inyo, iset nyo lang siya sa low settings para makalaro kayo ng matagal ng Genshin Impact dito. Kasi pag sinet nyo to sa high settings matic, mahihirapan tong smartphone na to at doon na tayo makakapag-resulta ng mga malalalang frame drop. Nakakatuwa at very thankful ako sa Infinix dahil binigyan nila tong smartphone na to ng 8GB of RAM and 120GB of internal storage. So hindi sila madamot when it comes sa RAM at ROM pagdating sa mga Transsion company. Pati yung meron pa malupit na variant to, 8GB, 256GB, tapos 5 plus lang ang presyo. So to be honest, kahit nga dito sa base variant niya lang yung 8GB 128 ay okay na rin to pang gaming. So marami na rin kayo i-install ng mga games naman dito sa smartphone na to. And pinaka-minimum na talaga while playing games sa mobile is 128GB na po. So ilang mga ka-J-Vlog yung ating game test dito sa Infinix Hot 40i. So yun, kung maglalaro kayo ng ML dito, maganda rin naman siya i-recommend sa inyo kasi panigurado malaki rin po matitipid nyo sa pera at sulit na sulit naman po siya. Kaya kung interesado kayo dito sa smartphone na to, huwag kayo mag-alala, ilalagay ko po yung link nito sa description.